Sa hapong ito ay tungkol po sa high blood. So ito ho ay tinalakay na natin in the past, but kailangan ho natin uling talakayin dahil for each and every home, hindi ho mawawala ng isang tao sa pamilya na may high blood. Whether alam nila or hindi, sometimes may mga miyembro ng pamilya, lolo, lola, magulang, hindi ho alam na may high blood kasi hindi naman ho nagpapakuha ng BP. Until such time na unang punta ho sa ospital ay ayun ho, almost stroke and heart attack. And 1 out of 4 people ay may high blood. So kailangan ho natin uling talakayin para ho matulungan kayong iayos, no? So hypertension or high blood, pareho ho yan, synonymous yan, chronic condition ho ito, no? In which yung force po ng blood against the artery, di ba, is consistently too high. So yung pagdaan ho ng dugo sa ating ugat, masikip. Kaya nga ho, high blood kasi masikip yung dadaan ng ugat. So siyempre ho, yung blood, gumagasgas ho yan sa gilid ng ating artery or ugat. No? Imagine ninyo ho, 24/7 na umaagos ho ang dugo natin sa ating arteries. And over time, this can lead to serious health problems, katulad ho ng heart disease, stroke, kidney failure, and vision loss. So marami hong tao ang hindi alam na pagka ang high blood ay hindi ginagamot, pwede ho kayong mauwi sa dialysis. Kasi sira po ng kidney ninyo ang sobrang taas ng BP. No? So kaya ho yung mga may layman's katwiran na ayaw kong uminom ng pang high blood kasi baka masira ang kidney ko sa side effect. Mali po yan. Lalo hong masisira ang kidney ninyo kapag hindi ho kayo umiinom ng pang high blood. Alam niyo ho ba kung gaano kaliliit ang glomerulus natin sa nephron natin sa kidney? Gasinulid lamang po, capillaries na napakaliliit. Isipin niyo ho kung high blood kayo, paano pa ho makakadaloy yung dugo doon? Maliit na nga ho, kikipot pa yun pag high blood kayo, magko-constrict. So halos hindi na ho makadaan yung blood. And masisira yung kidney pag wala hong maayos na blood flow. Tanggalin niyo ho yung maling concept na yan na narinig niyo sa kapitbahay niyo, no? And meron hong klase ng hypertension, primary and secondary. Siyempre ho, yung primary, yun ho yung walang cause. Minsan ho, sa lahi, aging, and lifestyle. Secondary hypertension, ito po yung another condition na pinanggagalingan ng high blood nyo. So, ibig sabihin, hindi ho siya yung main problem, no? At ang blood pressure ho, ang normal natin is 110/70. Yung 120/80 is already pre-hypertension. And pag 130/80 ho kayo, high blood na po yun. And pagka 140 and above, stage 2 hypertension na yun. And 180 and above, hypertensive crisis na po yun. Severe na ho yun. Ang high blood ho is often called silent killer because it may have no symptoms. Ang ibang hong pasyente wala man lamang hong simptomas. But to some, meron hong headache, merong nape pain, masakit ang batok, dizziness, nanlalabong paningin, masakit ang dibdib, at nosebleeds. Pag nosebleed ho, hypertensive crisis na po yun, no? Sabihin, nagdurugo na ho dahil sa sobrang sikip ng BP. At syempre ho, ang mga komplikasyon yan, heart attack, heart failure, and pwede ho kayong magkaroon ng aneurysm. So, very deadly rin ho yan. Yun ho bang magkaroon kayo ng outpouching sa inyong artery na pwede hong pumutok anytime. At pag nag-rupture ho yan, lalo na kung sa head, ay 50-50 ho ang pasyente bago makarating sa ospital at kadalasan nga ho dead on arrival ang iba, no? Ang aneurysm ho para ho yung balloon. Pagka yan nahigit ng sobra, puputok ho. At ang isa ho sa pinaka risk factor niyan is yung masikip na daloy ng dugo sa masikip na ugat. And of course, sa brain, stroke and also dementia, pagkalimot. Pagka ho, syempre, poor ang blood circulation sa brain, aside from ma-stroke ang pasyente, nauuwi ho sa pagkalimot. And of course, renal, mauuwi ho kayo sa CKD, chronic kidney disease. And sa mata ho, hypertensive retinopathy.
for diagnosis, kailangan ho ang multiple blood pressure reading, no? At pag nagpapakuha ho ng BP, dapat yung left arm ho nyo nakapatong sa lamesa at the level of the heart. And yung cuff, kailangan ho, kaya nyo pang ipasok yung 2 fingers ninyo. Yun ho ang tamang luwag at sikip. Kapag ka ho kasi masyadong masikip, tataas ang BP. Pagka naman din ho masyadong maluwag, bababa ho ang BP. Pwede rin hong, tsaka ho pag nakalaylay ang kamay ninyo, mababa ho ang BP. So hindi ho ganun ang tamang pagkuha ng BP. And be aware, no, yung pagpapa-BP ho sa mga buti-butika na libre. Wag po, kasi minsan ho hindi accurate. Aside from hindi na ho calibrated yung kanilang BP app, ay mga ano lang po, mga nag-a-apprentice or estudyante lang po ang naka-duty dyan for BP. Meron ho bang professional na magtsatsagang mag-BP ng libre sa inyo maghapon? So, compromise ho yung accuracy because yung taong naka-assign doon, hindi ho professional enough to take your blood pressure. Ang dami ho namin pasyente na naniniwalang 120/80 ang BP nila sa mga buti-butikang libre. Sabay, pagdating ho sa clinic, nagugulat at 180. Over 100 ang BP. Noon lang daw siya nag-BP ng ganun. Ang tanong namin, saan ka ba kumukuha ng BP o kanino ka nagpapa-BP? Ayun ho, ang sagot sa mga butika, sa center. So, mas maganda pa ho niyan, bumili kayo ng sarili ninyong BP app, yung digital, para hindi ho subjective ang result kahit wala ho kayong stethoscope at hindi kayo marunong kumuha ng BP. Yung mismong aparato ho ang magbabasa ng inyong blood pressure. Mas okay pa ho yun, mas reliable ho yun, no? Kesa magpapalibre kayo ng mga libre-libre, hindi naman ho marunong yung kumukuha, no? And of course, blood test, no? Magpakuha ho ng mga renal function test, cholesterol, electrolytes. Pwede rin ho magpa-ECG or 2D echo to check for the heart damage. Kasi ho, yung prolonged hypertension na hindi nyo ginagamot, kasi sira ng valve ninyo sa puso, no? Kasi ho, pagka ho masikip yung ugat dahil mataas nga ang blood pressure ninyo, masyado hong ma-overwork yung puso. Lalakasan niya ho yung pagpapump, no? Na dapat sana natural na pagpapump lang. Isipin niyo ho yung nag-carry ng barbell, no? Di ho ba lumalaki ang muscle ninyo kesa ho dun sa hindi nag-weightlifting? Ganun din ho ang puso. Pagka ho extra effort yung ibinibigay niya to pump the blood, mag-e-enlarge ho yung heart. And because enlarged na ho yung heart, mabigat na ho siyang mag-pump. And later, masisira ho yung mga valve at yung mga heartstring ng muscle ninyo, no, sa puso, leading to heart failure. Pag sinabi hong heart failure, sira na ang puso niyo. Hindi na ho effective yung pagpapump niya. Nagpapump ho siya pero wala na hong lakas. And i-increase niyo ho ang potassium intake like bananas, no, and other green leafy vegetable which is rich in potassium. Kasi ho, ang potassium, kabaliktaran ho yan ng sodium. Ang potassium ho, nakakababa ng BP. Ang sodium, yung maaalat, nakakataas ho ng BP. Ayan, simpleng ano lang ho yan, pero tandaan nyo ho yan. And banana ho is very rich in potassium. Of course, you need to lose weight. Kasi mas tumataba ho kayo, domino effect, tataas ang BP ninyo. Kailangan ho, as much as possible, regular physical activity, yung mga low impact exercises lang ho, like brisk walking. At least 30 minutes, 3 times a week. 30 minutes a day, 3 times a week. No? And of course, mas maganda ho, quit alcohol and quit smoking. No? Ang smoking ho, nasisira niya ho yung walls ng ating arteries. Humihina ho yung tibay ng walls ng ating arteries. Kumbaga sa bahay ho, yung mga pader, yung mga poste, humihina ho. Kaya leading to later collapse. And of course, stress reduction. No? And medication, ang mga common hong iniinom pang high blood is what? Diuretics, tulad ho ng furosemide and hydrochlorothiazide. At ACE inhibitor, ito ho yung mga ang dulo April, enalapril and others. ARBs, ito ho yung mga sartan, valsartan, losartan. So kaya lang ang comment ko lang ho dito, napakahina ho nitong mag-control ng BP. Para lang hong placebo ang effect nito. No? So pumapangalawa ho doong mahina ang ACE inhibitor, yung mga pril, mahina po yan.
Another is calcium channel blocker, amlodipine, felodipine. Ito ho ang pinaka-potent sa lahat ng mga pang-high blood. No? Kaya pag mataas ho ang BP ninyo, dapat dito ho kayo sa calcium channel blocker. Beta blocker, ito ho yung mga metoprolol, atenolol. So, hindi ho ito masyado sa BP, but nakakabawas ho ito ng bilis o nakakapagpabagal ng heart rate. Therefore, mas makakapagpahinga ho, makaka-relax ang ating puso. And meron din ho tayo mga hypertension sa elderly, hypertension in pregnancy. Pangit ho ito sa buntis. Nandyan ho ang risk ng preeclampsia na kailangan ho ng special management because this is very deadly. Persistent hypertension, uncontrolled BP ho ito in spite of 3 drugs. So naka 3 drugs ka na for BP, hindi pa rin bumababa. Real talk po tayo, no? And guess what? Even when people are on medication, many still have uncontrolled BP, meaning naka-maintenance na ho pero hindi pa rin na ipapasok sa normal. And yun ho ang mali kasi basta lang umiinom ang pasyente ng pang-maintenance pero hindi na ho nagmo-monitor. So, minsan ho, hindi naman bumaba lang ng kaunti pero hindi pa rin ho pasok sa normal. So, complication will still happen. Masisira pa rin ho ang kidney ninyo and other parts of the body like your heart in 5 years' time. Ang good news ho natin is there is a natural way to support your blood pressure. Starting with your cup of coffee. Di ho ba nandiyan ho ang ating Dr. Irene Lim's Herbal Coffee. Ito ho ay isang unique blend ng 15 powerful ingredients na hindi lamang ho masarap, but they work with your body to support healthy blood flow, reduce inflammation, and relax your blood vessels. At alin ho ang mga anti-hypertensive ingredients na ating coffee? CoQ10, found naturally in the heart, but levels drop as we age. And ito hong kape natin gives you a dose that helps improve blood vessel flexibility and lowers blood pressure over time. Another is moringa. So meron ho itong malunggay, a superfood with natural nitrates. Ayan, pambuka ng heart, plant compound na nakakapag-relax ng blood vessel. And traditional remedy ho yan for hypertension across Asia. Another is grapeseed extract. At ayan ho, contains OPCs, a potent antioxidant proven in studies to reduce systolic blood pressure. Kakasupport din ho ito better ng circulation and vein health. Another is green tea extract. Naturally lowers BP due to its catechins that supports nitric oxide. Isa hong compound ito na nakakapag-relax or nakakabuka ng blood vessel. And again, bonus ho, nakakatulong ho magbaba ng cholesterol and fat burning. Another is Gotu Kola and Ganoderma. Ito hong mga adaptogens na to calm the nervous system and perfect for people kung saan ho ang BP nag-i-spike from stress or overthinking. Nakakasupport din ho ito ng focus and emotional balance. And ang maganda ho dito, stevia, natural sweetener that can actually help lower BP. So, unlike ho pag sugar ang ginamit, nakakataas ho ng BP. And of course, very safe for hypertensive and diabetics. So, sa atin hong Dr. Irene Lim's Herbal Coffee, ang nakukuha nyo ho is lahat ng health benefits that I mentioned. 0 sugar ho siya, no harsh caffeine spike, smooth, rich taste, support for weight loss, and anti-aging too. No? At wala ho kayong babaguhin sa inyong routine. Just swift or change your coffee. Mag-shift ho kayo sa Dr. Irene Lim's Herbal Coffee. Bakit ho kayo iinom ng mga bitter supplement or pills when your cup of coffee can work naturally from the inside out, di ba? And 1 to 3 sachet a day can support your journey towards normal BP without sacrificing the taste or convenience. And I repeat, Dr. Irene Lim's Herbal Coffee is your coffee now with heart support. And for every heart that matters, start with Dr. Irene Lim's Herbal Coffee. Blood pressure friendly, herbal powered, and doctor backed. And isa